JD, paano ba bumili ng bagong version ng insenso candle mo? Yung nakalagay sa lata na merong insenso chunks na mas matagal maubos kasi nga meron na siyang container na kahit matunaw yan lahat, patay lang yung apoy, antayin lang tumigas ulit tapos sindihan, pwede uling gamitin. Para sa lahat interesado, paano mag-order, click nyo lang yung yellow basket na nandito sa baba or i-visit nyo yung shop ng Lika Merchandise. Nakita ko yung meron pang laser engrave. Search nyo na lang mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Isay. Walang eksaktong taon. Negros. Alagaan mong mabuti ang kalikasada. Dahil ito ang pinagmumula ng lahat ng buhay. Lahat ay umuugnay dito at kung wala ang kalikasada, masisira ang balanse at lahat ng nakikita mo ngayon ay mawawala. Ito ang kadalasang linya ng matandang si Tatang Elyong sa tuwing kinakausap ang apong si Dindo. Nakatira ang mga ito sa kabundukan. Piniling mamuhay malayo sa kabayanan dahil na rin sa kanilang tungkulin. Mula sa angkan ng mga babaylan at manggagaway si Dindo, ang kanyang ama, na italaga ng pamahalaan bilang bantay ng gubat sa lugar. Samantalang ang ina, kilalang manggagamot, parehong abala ang mga ito sa tungkulin, kaya naman si Tatang Elyong na ang naging kasama nito. Kung dapat kong alagaan ng kalikasan, bakit ako pinagbabawalan ni tatay na pumunta sa gubat? Dahil mapanganib ang lugar na yon para sa'yo. Bata ka pa, hindi mo gaanong nauunawaan ang lahat. Malalaman mo rin ang mga ito pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, kailan naman yun lolo? Pwede ko namang pangalagaan ng kalikasan kahit bata pa ako . Tama ka, pero bawal ka pa rin pumasok sa gubat. Paano ko aalagaan ng kalikasan kung hindi ko ito malalapitan? Alam mo po, may mga bagay sa mundo na dapat ay hinahayaang mag-isa. Ang kagubatan ay may sariling buhay. Kaya nilang ayusin ang anumang nasira. Bilang mga tao, ang kailangan lang nating gawin ay bantayan ito. Pag-uusap ng dalawa. Kaso nga lang sadyang makulit itong si Dindo. Palihim na umaalis ng tahanan upang pumunta sa kakahuyan at doon maglaro. Dahil dito, tuluyang nagbago ang buhay ng paslit. Tanghaling tapat na mga oras na yun, pinapatulog ni Tatang Elyong si Dindo. Nagkunwari itong natutulog at nang umalis si Tatang Elyong, dali-dali siyang pumuslit papunta sa kakahuyan. Dala ang mga laruang ginawa ng kanyang ama. Naupo ang paslit sa damuhan. Aliw na aliw si Dindo sa paglalaro ng mga oras na yun. Ngunit nahinto ito nang may nagpakitang gintong usa. Dahil walang muwang, inakala nito na pangkaraniwang usa lang ang nakita. Marahang lumapit ang nilalang sa kinaroroonan ng paslit. Inilapag naman ito ang hawak na laruan at tumayo. Manghang-mangha ang paslit habang pinagmamasdan ang lalaking usa na may mahabang sungay. Kulay ginto ang balahibo nito na kumikinang sa tuwing tatamaan ng sinag ng araw. Nagulat si Dindo nang biglang makarinig ng may nagsasalita. Bata, anong ginagawa mo sa gubat ng mag-isa? Ha? Ikaw ba yung nagsasalita? Sino pa ba ang kausap mo? Ikaw nga. Pero paano nangyari yun? Usa? Nagsasalita? Hindi ako pangkaraniwang usa. Ako ang gabay ng gubat na ito. Ako ang dapat nagtatanong. Alam mo bang mapanganib ang lugar na ito? Yan nga din yung sinabi sa akin ni Lolo.
Pero wala naman akong nakikitang delikado. Saka ikaw, kung mapanganib, ba't nandito ka? Gaya ng sinabi ko, ako ang gabay ng gubat na ito. Kaya normal na dito ako manirahan. Paanong naging mapanganib ang gubat? Wala namang nananakit sa akin dito ah. Hindi ka ba natatakot mag-isa? Hindi naman. At saka hindi naman ako nag-iisa ngayon eh. Nandito ka nga oh. Ako pala si Dindo. Ikaw, anong pangalan mo? Wala akong pangalan. Hindi kailangan ng mga katulad ko ang pangalan. Paano tayo magiging magkaibigan yan kung hindi ko alam ang pangalan mo? Kaibigan, isang tao, makikipagkaibigan sa isang kagaya ko. O bakit? May masama ba dun? Alam ko na. Dahil wala kang pangalan, mag-iisip ako. Diyan ka lang sandali ah. Tumalikod ang paslit at nag-isip. Maya-maya ay humarap na ito. Kaso nga lang wala na ang usa. Alam ko na. Teka, saan pumunta yun? Sapiro ang pangalan mo. Simula ngayon, magkaibigan na tayo, Sapiro. Wika ng paslit. Lingid sa kalaman nito. Nakatago lang ang usa sa likod ng isang puno. Nagpatuloy sa paglalaro si Dindo hanggang sa makatulog. Muling lumapit ang usa sa paslit at nagsalita. Sapiro, paano mo naisip ang pangalang yun? Kakaiba kang bata ka. Ramdam ko na may mabuti kang kalooban. Tinatanggap ko ang pakikipagkaibigan mo, Dindo. Biglang nagising si Dindo dahil narinig nito ang boses ng usa. Kaso nga lang wala na sa paligid. Napansin ng paslit na hapon na, kaya dali-dali itong umuwi. Naku, lagot na. Nagbabantay si Lolo sa atangan. Siguradong mapapagalitan na naman ako nito eh. Marahang naglakad paikot sa kusina si Dindo. Kaso nga lang napansin ito ni Tatang Ilyong. O Dindo, saan ka na naman nang galing bata ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo, wag na wag kang pupunta sa gubat? Hindi naman po ako nagpunta doon, Lolo ah. Diyan lang po ako sa bungad ng gubat. Naglaro sa damuhan. Wag ka nang magsinungaling. Inikot ko ang paligid pero hindi kita nakita. Pasensya na po, Lolo. Huwag na po kayo magalit. Nga pala may nakilala ako sa gubat, isang usa. Kulay ginto po yung balahibo eh. Tapos ang haba ng sungay. Ang daming sanga. Biglang natigilan ang matanda sa narinig. Tumayo ito at nilapitan si Dindo. Anong sinabi mo? Gintong usa. Opo, Lolo. Ang ganda po ng usa na yun. Tapos nagsasalita pa. Pinangalanan ko po siyang Sapiro. Sapiro, saan mo nakuha yung pangalang yon? Narinig ko lang po yun sa isip ko dati. Ah, ganun ba? O sige na, maghugas ka na ng katawan nang makapaghapunan na tayo. Pag-uusap ng dalawa. Biglang nakaramdam ng matinding pagkabalisa ang matanda dahil nag-aalala ito sa mga sinabi ng apo. Kinabukasan, inaya ni Tatang Ilyong si Dindo na puntahan ang ama sa bayan. Tuwang-tuwa ang paslit dahil minsan lang nito nakikita ang ama. Pagdating sa tanggapan, kagad yumakap si Dindo. Halatang sabik ito sa mga magulang. Bakit po kayo napadalaw, tay? Uwi naman ako sa Sabado ah. Ano po nangyari? Tanong ng ama ni Dindo. Inutusan ni Tatang Ilyong ang paslit na maglaro sa labas. May nangyari kasi sa anak mo. Kahapon pumuslit na naman siya papunta sa gubat. At ayon sa kanya, nakakita siya ng gintong usa. Pinangalanan pa niyang Sapiro. Sapiro,
Yon ang pangalan ng gabay ng kagubatan. Paanong nalaman ni Dindo ang pangalang yun? Hindi ko rin alam anak eh. Pero malaki ang hinala ko. Pinili ng gabay ang anak mo. Imposible yung sinasabi mo, Tay. Hindi si Dindo ang... Teka, ikatlong henerasyon ng anak ko mula sa inyo. Posibleng tama kayo, Tay. Yan ang kinakatakutan kong mangyari. Kung si Dindo ang pinili ng gabay, nasa panganib ang buhay niya. Magtiwala na lang po tayo sa kalikasan. Alam kong hindi nito hahayaang mapahamak si Dindo. Kailangan malaman ni Miriam ang lahat. Pero teka, paano si Dindo? Hayaan muna natin siya maglaro sa palaruan, Tay. Malapit lang naman dito ang bahay namin ng nanay niya. Hindi isinama ni Ismael ang paslit. Sa kadahilanang hindi nito maaring makita ang ginagawa ng ina. Pagdating sa tahanan ni Miriam, kagad sinabi ni Ismael ang nangyari sa anak. Sigurado ko ba sa sinasabi mo, Tatay Elyong? Kahit kailan, hindi nagsinungaling o gumawa ng kwento si Dindo. Kaya masisiguro kung yon ang nangyari sa kanya. Kung ganun, maaaring siya nga ang pinili ng gabay. Ikatlong henerasyon si Dindo mula sa aking ama at ganun din sa'yo. Ismael, kailangang matutukan ng anak natin. Hindi na mapipigilan ang paglabas ng kanyang kakayahan. Ganon din ang mga nilalang na naghahangad na patayin siya. Ako nang bahala. Sa ngayon umasa kayong walang mangyayaring masama sa bata. Siguradong hindi siya papabayaan ni Sapiro. Matapos ang pag-uusap, binalikan ng mag-ama si Dindo. Naroon pa rin sa palaruan, malapit sa tanggapan ng ama. Uuwi na kami, Ismael. Sikapin mong makarating sa atin sa Sabado nang sa ganon magabayan mo ang anak mo. Opo, Tay. Sige na po, malapit na magdilim. Baka gabihin kayo. Sige, Ismael. Dindo, halika na apo, umuwi na tayo. Dali-daling tumakbo ang paslit papunta sa ama at niyakap ito. Hindi ka po ba sasama sa amin, Tay? May mga trabaho pa akong dapat gampanan dito sa bayan, anak eh. Ilang araw na lang naman uuwi na ako. Sa ngayon, kayo muna ni Lolo Elyong magkasama. Paano po si nanay? Sasama din ba siya? Hindi ako sigurado pero kakausapin ko siya. O siya, tama na yan. Gagabi na tayo, Dindo. Matapos ang pag-uusap, tumuloy na ang dalawa sa pag-uwi. Hindi naman kalayuan ng tahanan, kaya maliwanag pa nang makarating ang mga ito. Huwag ka nang lumabas, Dindo. Papalubog na ang araw. Maraming lamok sa paligid. Opo, Lolo. Dito lang naman ako sa bakuran eh. Nakaupo ang paslit sa ilalim ng puno habang nakatitig sa kagubatan. Sumagi sa isipan nito ang nakilalang nilalang sa gubat. Maya-maya pa, tinawag na ito ni Tatang Ilyong para magapunan. Napapansin ko, kanina ka pa walang imik. Ano bang nangyari sa'yo? Po? Wala naman. Napagod lang po, Lo. Sige po, matutulog na ako. Kung sa bagay, malayo nga naman ang nilakad natin. O sige na, magpahinga ka na. Pumasok sa silid ang paslit. Naiga sa kama. Unti-unti itong dinalaw ng antok hanggang sa tuluyang makatulog. Ngunit hindi pa man nagtatagal, nagising ang paslit dahil sa matinding liwanag na tumama sa kanyang mga mata. Marahang idinilat ni Dindo ang mga mata. Nagulat ito dahil nakahiga siya sa damuhan. Umaga na ba? Kakapikit ko pa lang ha. Teka, nasan ako? Hindi to yung bahay ah. Nandito ka sa tahanan ko. Nasa panganib ang buhay mo, Dindo. Pinatawag kita rito para bigyan ng babala.
Kasabay ng paggising ng iyong kapangyarihan ay ang pagdating naman ng mga nilalang na gusto itong makuha. Kapangyarihan? Anong kapangyarihan? Sa ngayon, hindi mo pa ito natutuklasan. Ngunit darating ang pagkakataong lalabas ito ng kusa. Sa ngayon, tandaan mo ang lahat ng sinabi ko. Matapos magsalita ni Sapiro, kagad siyang naglaho. Muling nasilaw si Dindo at napapikit. Nang idilat nito ang mga mata, nasa loob na siya ng silid. Nakaupo na si Tatang Elyong sa tabi ng higaan. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagsasalita mag-isa? Dinalaw po ko ni Sapiro sa panaginip eh. Nagbigay po ng babala. Nasa panganib daw po yung buhay ko. Kasabay ng paggising ng kapangyarihan ay paglabas daw po ng mga nilalang na gustong pumatay sa akin eh. Ito na ang sinasabi ng iyong ama. Ngayon naintindihan mo na ang lahat ng gusto kong sabihin. Mapanganib ang gubat na ito, Dindo. Nauunawaan ko naman po yung sinasabi niyong panganib. Pero ang hindi ko lang maintindihan, yung sinabi ni Sapiro na kapangyarihan. Ang ating angkan may kakayahang makipag-usap sa kalikasan. Nagagamit natin ang lakas at enerhiyang nagmumula dito para makapagpagaling ng may karamdaman o hindi kaya bumuhay ng mga namatay. Ito ang kapangyarihang gustong makuha ng mga nilalang at para mangyari yon, kinakailangan kanilang patayin. Sino po bang mga nilalang ang nais pumatay sa akin, Lolo? At saka bakit nila gustong kunin yung kapangyarihan ko? Mga inkantong itim, Dindo. Isinumpa ang mga nilalang na yon. Tinanggal sa kanila ang karapatang maging immortal at may babalik lang ito sa kanila kung makukuha ng mga inkanto ang kapangyarihan mong kumonekta sa kalikasan. Ano pong gagawin ko? Ikaw lang ang nakakaalam ng dapat gawin, Dindo. Sa ngayon, hindi mo dapat isipin ang mga bagay na yan. Magpahinga ka na. Bukas natin pag-usapan ang tungkol dyan. Pilit na nililihis ni Tatang Elyong ang buhay ni Dindo. Nais niya itong magkaroon ng simple, ngunit makabuluhang buhay. Kaso nga lang alam niya na hindi ito maiiwasan dahil nakasulat na sa kapalaran ng paslit ang kanyang tadhana. Kinabukasan, umalis si Tatang Elyong upang bumili ng mga pangangailangan. Kinuha naman ni Dindo ang pagkakataon upang puntahan si Sapiro sa gubat. Sapiro! Alam kong nandito ka. Pakiusap, magpakita ka sa akin. Marami akong katanungan. Tumahimik ang paligid. Ilang sandali ay nagpakita ang gintong usa. Talagang hindi ka marunong makinig. Sinabi ko na sa'yo na mapanganib ang lugar na ito para sa gaya mong bata. Hindi mo na ako dapat pangaralan. Alam ko yung tungkol dyan, sagutin mo yung tanong ko. Kaya mo ba akong tulungan? Labanan yung mga inkantong gustong pumatay sa akin? Nasisiraan ka ba ng ulo? Paano mong lalabanan ng mga engkanto? Isa ka lang paslit. Paslit na may kakayahang kumonekta sa kalikasan. Pinaliwanag sa akin ni Lolo Elyong ang lahat, no? Malaking gulo kung sakaling makuha ng mga engkanto ang nakatago kong kapangyarihan. Isa lang ang paraan para mapigilan sila. Yun ay labanan sila. Kung yan ang gusto mong gawin, sino ako para tumanggi sa kailingan ng aking kaibigan? Sumakay ka sa likod ko. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa kapangyarihan mo. Sumakay si Dindo sa likod ng usa. Mabilis na tumakbo papasok ng gubat. Nakikita ng paslit ang lahat ng mga nilalang mula sa pinakamalaki hanggang sa maliit na lambana. Kasabay ng mga nakikitang tanawin
ay ang kaalaman sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Saan nanggagaling yung mga kaalaman na to, Sapiro? Ang kalikasan mismo ang nagtuturo sa iyo kung paanong kumukonekta sa kanya. Pakinggan mong mabuti ang sinasabi ng bawat puno, halaman. Pakinggan mo ito sa pamamagitan ng iyong puso. Sinunod ng paslit ang sinabi ni Sapiro. Kusang pumapasok sa isip ni Dindo ang mga pamamaraan ng ninuno. Sa palagay ko, handaan na ako. Malakas ang engkantong nais pumatay sa iyo. Huwag kang magpakampante. Pero huwag ka ring mag-alala. Hindi kita papabayaan. Maraming salamat, Sapiro, ha. Hindi mo kailangan magpasalamat. Tungkulin ko ito sa iyong angkan. Simula pa noon. Ikaw ang ika-15 bantay at gaya ng mga nauna sa iyo. Inaalay ko ng buong katapatan ng aking buhay. Pag-uusap ng dalawa. Samantala sa kabilang banda, dumating si Ismael at Miriam. Dali-daling hinanap si Dindo. Kaso nga lang walang alam si Tatang Elyong kung saan ito nagpunta. Iniwan ko siya dito eh. Hindi ko naman inakala na babaliwalain niya yung mga bilin ko. Lintik talagang batang yan at tigas na ulo. Kailangan natin siyang mahanap. Nagsisimula ng lumantad ang mga engkantong itim. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nagising na ng tuluyan ang kapangyarihan ni Dindo. Habang nag-uusap ang tatlo, biglang nagdilim ang paligid. Bumuhos ang malakas na ulan. Kaso nga lang laking pagtataka ng mga ito dahil nasunog ang mga damo sa paligid. Anong nangyari? Bakit nasusunog ang mga damo? Malakas ang ulan. Nandito na sila! Naglabasan ang mga nilalang sa nagliliyab na talahib. Pinalibutan ng mga ito ang tahanan ng matanda. Sa kalagitnaan, isang lalaking nakasuot ng magarang baluti ang nagpakita. Nagkita tayo muli, Ismael. Ngayon nasaan ang panganay mong anak? Ikaw pala, Evan. Pasensya na. Pero hindi mo makukuha ang anak ko. Huwag mo nang pahirapan pa ang sitwasyon. Isuko mo sa akin ang bata kung ayaw mong ubusin namin ang lahat ng mga mortal. Kailanman, hindi mangyayari ang gusto mo. Kahit ikamatay ko pa. Kung yan ang iyong nais, aking ibibigay. Kinumpas ng engkanto ang kanyang kamay. Nagsipagsugod ang mga nilalang sa likod nito. Ngunit bago pa man umabot ang mga engkanto sa kinakatayuan nila Ismael, biglang dumaan sa harapan nila ang gintong liwanag. Naaninag ni Ismael ang gintong usa at ang batang may hawak na gintong sibat. Miriam, pagmasdan mo ang anak mo. Taas noo mong ipagmalaki. Ika-15 bantay ang batang nagmula sa sinapupunan mo. Pinagmasdan ni Miriam ang paslit na nakasakay sa gintong usa. Nakangiti ito na parang nakikipaglaro. Hindi alintana ang panganib na nasa paligid. Handa ka na ba, Dindo? Wala nang atrasan. Handa na, Sapiro. Malaki ang tiwala ko sa iyo at sa kalikasan. Kung ganon, tapusin na natin ang laban. Pag-uusap ng dalawa. Sinugod ng mga ito ang nagkukumpulang mga engkanto. Itinaas ni Dindo ang hawak na sibat upang tawagin ang kidlat. Bumulusok pababa ang malaking haligi ng liwanag na tumupok sa napakadaming kalaban. Sa palagay ko, nahuli ka ng dating Evan. Pagmasdan mo kung paanong masayang ang buhay ng kampon mo. Ito ang kapangyarihan ng totoong bantay. At sa palagay ko,
Kulang ang batalyon ng mga inkantong dinala mo sa mundong pinanggalingan ng aming angkan. Huwag kang magpapakasiguro dahil hanggat nabubuhay ako, patuloy ko kayong tutugisin kahit ilang saling lahi pa ang dumaan. Huwag ka masyadong kampante. Hindi ka nga sigurado kung mabubuhay ka pa eh. Wika ni Miriam. Sabay turo sa likod ni Evan. Napalingon ang engkanto. Laking gulat nang makitang papasagod sa kinakatayuan si Dindo at Sapiro. Itinarak ng paslit ang sibat sa katawan nito. Matapos ay huminto ang usa. Bumaba si Dindo. Nilapitan ang nooy nakaluhod na kalaban. Hindi ko alam kung anong dahilan mo para kunin ang kapangyarihan na iningatan ng aming angkan. Gusto ko lang makamit ang buhay na walang hanggan. Nakakasawa na ang mamatay at muling isilang. Gusto kong manatili sa kung ano ko ngayon para malupig ko ang mga nilalang na pinakamamahal ng tagapaglikha. Kailanman hindi mo magagawa ang bagay na yan dahil hindi bulag ang may likha. Hindi nito hahayaan na sirain yung mga pinanubol ang kanyang mga nilikha. Huwag kang magmalinis usa. Isa ka din sa amin. Tama ka. Isa kong pinanubol. Ngunit kahit kailan, hindi sumayad sa isip ko ang sirain ang napakagandang nilikha ng Ama. Nananatili ang katapatan ko sa Kanya. Kaya nandito ako ngayon sa kasalukuyan kong estado. Ang sabihin mo, pinipilit mong gumawa ng mga mabuting bagay para lang kagiliwan ng may likha sa pagbabakasakaling pabalikin kanya sa kaharian ng langit. Kasama sa dakilang plano ang pagtapon sa ating mga pinanubol. Kung sana lang naunawaan mo ito, hindi ka magkakaganyan. Maunawaan. Kahit kailan hindi ko mauunawaan ang kanyang naging hatol. Tapat akong tagapaglingkod ng Ama. Nabulagan at sinubukang humingi ng kapangyarihan. Ngunit pinili pa rin niyang itapon ako sa walang kwentang mundo. Ikaw ang nagpasyang sirain ang sarili sa harap ng may likha. Kaya wag mong isisi sa mundo ang kasalukuyan mong kalagayan. Panahon na para magpahinga ka. Ito ang hatol ng kalikasan. Kailangan mong mamatay ng tuluyan para pagbayaran ang mga ginawa mong kasalanan. Wika ni Dindo. Matapos ay hinawakan nito ang sibat na nakatarak sa dibdib ni Evan. Unti-unting tumubo ang sanga at dahon mula sa hawakan ng sandata hanggang sa maging ganap itong puno. Ang punong yan ang magsisilbing tanda ng mga nangyari sa araw na ito. Nang sa ganon hindi makalimutan ng iyong angka ng kanilang tungkulin. Mahaba pa ang iyong lalakbayin, Dindo. Marami ka pang pagdadaan ng pagsubok. Ngunit gaya ng pangako ko, hindi ako aalis sa tabi mo. Alam ko yun, Sapiro. Masaya ako naging magkaibigan tayo. Akin ang karangalan. 15 bantay. Matapos ang kaganapang iyon, tuluyang nag-iba ang mundo ni Dindo. Sa edad na 12, nagsimula itong sundan ang yapak ng kanyang inang babaylan. Sa paglipas ng maraming taon, marami ang natulungan ni Dindo. Bukod sa pagiging manggagamot, namasukan nito sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ama. Ipinagpatuloy nito ang trabahong sinimulan ng kanilang mga ninuno. Maraming taon na ang nakakalipas. Yan ang kwento ng punong ito, Isay. Tanda ito ng mga nangyari noon na patuloy na magpapaalala sa lahat ng mga pinagdaanan ng ating angkan. Alam mo, Lolo Dindo,
Mahirap talagang paniwalaan yung kwento mo eh. Lalo na hindi ko naman nakikita yung sinasabi mong usa. Nasa paligid lang siya. Patuloy tayong binabantayan. Hindi lilisan si Sapiro sa tabi ng ating angkan. Ito ang kanyang sumpa. Gusto ko rin pong makita si Sapiro. Pwede po ba yun, Lolo? Sa pagdating ng tamang panahon, Isoy, sa ngayon magpakabait ka. Sundin ang lahat ng sinasabi ng iyong nanay at tatay. Maswerte ka po dahil nabibilang ka sa angkan ng mga dakilang tagapagbantay. Tagapagbantay, Lolo? Ng ano? Ng kalikasan na po. Ang pamilya natin ay naatasang mga laga sa kalikasan. Sinasabi ko ang lahat ng ito sa iyo dahil gusto kong mahalin mo rin at alagaan ang kalikasan. Dahil ito nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Kung wala ang kalikasan, Wala din tayong mga tao. Alam ko po yan, Lolo. Huwag ka mag-alala. Sisikapin ko pong sundan ng yapak nyo. Sige na po, matulog na kayo. Gabi na oh. ikaw ang dapat matulog nang sa ganon. Dalawin ka sa panaginip ng aking kaibigang si Sapiro. Sana nga po, Lolo. Gusto ko pong makita yung gintong usa. Titignan ko kung gaano siya kaganda gaya ng sinabi nyo. Huwag kang mag-alala, Apo. Darating ang panahon. Magpapakita yan sa'yo. Sige na, pumasok ka na sa kwarto. Lingid sa kalaman ni Isoy na yun na ang huling beses na makakausap ang matanda. Kinabukasan, bumalik ang paslit sa silid ng matanda, ngunit wala na ito roon. Sa sobrang pag-aalala, nag-ikot ito sa paligid hanggang sa marating ng paslit ang malaking puno ng lamyo. Saan kaya nagpunta si Lolo Dindo? Magpakita ka naman oh. Wika ng paslit. Maya-maya meron siyang narinig na nagsalita mula sa likuran. Sinong hinahanap mo dito, Isoy? Wika ng bata. Kaboses niya ito. Sino ka? At saka bakit mo ko kilala? Tanong ni Isoy. Hindi na mahalaga kung sino ko. Balang araw, matutuklasan mo din ang tungkol sa bagay na yun. Huwag mo na siyang hanapin. Tumawid na siya sa kabilang mundo. Kasama ng kaibigang si Sapiro. Nagulat si Isoy sa sinabi ng paslit. Wala itong kaalam-alam na ang kausap niya ng mga sandaling iyon. Walang iba kung hindi ang batang si Dindo. Matapos magsalita, unti-unti itong naglaho. Kinusot ni Isoy ang kanyang mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lamang. Nang muling dumilat, hindi na nito nakita ang bata. Dali-daling umuwi si Isoy. Diretso itong pumasok sa silid ng matanda. Hinulungkat nito ang mga lumang larawan at doon nakita ang paslit na nakausap sa kakahuyan. Nanayo ang balahibo ni Isoy dahil napagtanto niya na ang kausap kanina walang iba kung hindi ang batang si Dindo. Maya-maya ay narinig nito ang mga magulang na nag-iiyakan. Lumabas si Isoy. Nakitang nakaupo sa tumba-tumba si Tatang Dindo. Wala na itong buhay. Sa halip na malungkot, naging masaya siya dahil alam niya nasa mabuting kalagayan na ang matanda. Kahit papano, may naiwang alaala si Dindo Sapo. Ito ay ang kwento ng kanyang pakikipagsapalaran nang minsan siyang hirangin bilang 15 bantay ng kalikasan. Bagong kwento pa rin ang susunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa pinakamalakas na kabal kontra sa kuko ng pusa. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ben. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Paminsan ang taglay na lakas
o kakayahan natin ng siyang magiging batayan para irespeto tayo ng ating kapwa. Ngunit kadalasan, ito rin ang nagiging batayan para husgahan. Kadalasang nawawala ang mga positibong ginawa sa sandaling mabahira nito ng pagkakamali. Ito ang aral sa kwento na ibinahagi sa atin ng isa sa masugid na nakikinig. Lumaki si Ben sa isang pamayanan kung saan mahalaga ang estado o katayuan sa buhay. Nabibilang sa angkan ng mga mangingisda, nakontento sa payak na pamumuhay. Hindi alintana ang sinasabi ng mga tao dahil mas mahalaga sa kanya ang pagtatrabaho upang makatulong sa mga magulang. Madaling araw pa lang nagigising na si Ben para lumaot. Kasama nito ang pinsang si Arturo. Halos sabay lumaki sa pangalaga ng kanilang lolo Temyo. Maagang naulila si Arturo nang masalanta sa malakas na bagyo ang kanilang lugar. Hindi nakaligtas ang mga magulang nito. Nagkataon namang nasa pangalaga ng matanda ang noong paslit pang si Arturo. Mabuting bata, maayos na napalaki ng manggagamot na lolo. Tinuruan ng mga kaalaman sa lihim na karunungan at batas ng kalikasan. Hindi kagaya ni Ben, sineryoso ni Arturo ang larangan ng panggagamot. Pinagsasabay nito ang pag-aaral, pangingisda at pagsasanay sa panggagamot hanggang sa tumungtong na ito sa tamang gulang. Uy Arturo, hindi ka ba lalaot ngayon? Malapit nang sumikat ang araw ay hindi ka pa bumabangon. Lalaot ako, Ben. Pinapakiramdaman ko lang yung panahon para kasing biglang uminit yung hangin . Oo nga no. Bigla ding nawala yung mga bituin . Mabuti nga makiramdam muna tayo. Magtimpla ka na lang ng kape sa kusina. Nakapagkape na ako . O sige, sandali lang. Hindi pa nga ako nakakapagkape. Mahusay sa pagbabasa ng panahon itong si Arturo. Nahuhulaan niya kung may paparating na unos sa pamamagitan ng pagdama ng ihip ng hangin. Isa ito sa mga natutunan ng binata sa kanyang lolo Temyo. Maya-maya ay bumuhos ang malakas na ulan. Nagsipagtabihan ang mga bangkang naglalambat dahil bigla ding lumaki ang alon. Tama ka na naman Arturo. May bagyong paparating. Sabi ko naman sa'yo . Ni minsan hindi pa nagkamali ang ilong ko. O ano? Anong gagawin natin ngayon? Magtatahi pa ako ng lambat. Ang dami ng punit nung sa akin . Parang kasya na nga ako . Ganun ba? Yung sa akin maayos pa naman yung lambat ko . Siguro tutulungan ko na lang muna si lolo sa panggagamot mamaya. Ilang sandali pa, nagdatingan ang mga mangingisda. Ayon sa mga ito, dalawa sa kanilang kababaryo ang hindi nagawang makagilid bago pa lumakas ang alon. Kasalukuyang nawawala ang mga ito. Nagkatinginan ang magpinsan dahil ang pinakagusto nila tuwing may bagyo. Sinusuong ng mga ito ang malalakas na alon upang maghanap ng mga mangingisda na naiwan sa laot. Ano Arturo? Tara! Hindi mo na kailangang itanong yan. Mabilis na tumakbo ang dalawa papunta sa dalampasigan. Itinulak ang malaking bangka ng kanilang tiyo Salvador. Pipigilan pa sana sila ng mga tao, kaso nga lang wala silang magawa dahil tila hindi sila naririnig ng dalawang binata. Hindi alintana ni Arturo ang malalakas na alon. May kakaiba itong kakayahang makadama at makakita kahit pa sa pinakamalakas na hangin. Iliko mo sa bandang kanan, Ben. May natatanaw akong bangka. Dali-daling iniliko ni Ben ang sinasakyan. Hindi nga nagkamali si Arturo. Isang bangka ang nakita nilang palutang-lutang. Halos mapuno na ito ng tubig at may sakay na dalawang mangingisda.
Walang pagdadalawang isip na tumalon si Arturo upang sagipin ang mga kapwa mangingisda. Itinali naman ni Ben ang bangka sa kanilang sinasakyan at hinila ito pabalik sa dalampasigan. Naghiyawan ng mga tao nang matanaw ang paparating na malaking bangka. Bago pa man sila tuluyang dumaong, inikot nila ang buong dalampasigan na sakop ng isla upang masigurong walang mga naiwan sa laot. Ibang klase talaga kayong dalawa. Masaya ako nakapagligtas na naman kayo ng buhay. Pasensya ka na tiyo kung di kami nagpaalam ha. Basta namin ginamit yung bangka mo sa laot. Ayos lang yun, Arturo. Kaya nga hindi ko tinatabi yung bangka ko eh. Kasi alam kong yan lang ang maaari niyong gamitin sa mga ganitong sitwasyon. O siya, magsipasok na kayo. Mukhang lalakas pa ng husto ang bagyo. Pag-uusap ng dalawa. Laking pasasalamat ng mga taong nailigtas ni Arturo at Ben. Ito ang katangiang hinahangaan ng lahat sa kanila. Walang takot na sumusuong sa panganib, makapagligtas lamang ng buhay. Hindi alintana ang mga maaaring mangyari, mas malaga sa kanila ang kaligtasan ng iba. Kayo ang usap-usapan ng mga tao sa bagsakan ng isda. Kesyo wala daw kayong takot ah. Hangang-hanga sila sa tapang nyo. Ano walang takot? Kung alam lang nila, halos lumuwa na yung atay ko habang nag-iikot sa dagat eh. Ako din, Tay. Alam mo ba sa tuwing gagawin namin yun ni Arturo? Hindi na ako maasang makakabalik kami ng buhay sa dalampasigan. Pero malakas kay bossing tong pinsang ko eh. Pero mag-iingat pa din kayo. Hindi masamang magligtas ng iba. Ngunit isaalang-alang niyong pansariling kaligtasan bago sumagip ng buhay ng iba. Alam ko po yun tiyo, aminin ko. Minsan wala na akong pake sa mangyayari sa akin eh. Ang mahalaga, mailigtas ko yung nasa panganib. Napapansin ko rin ang bagay na yan. Kaya sa susunod, siguraduhin mo muna ang kaligtasan nyo bago ang iba. Paano ka makakatulong kung ikaw mismo mapapahamak? Sikat sa kanilang baryo ang magpinsan dahil sa kanilang kabayanihan. Nire-respeto din ng kanilang pamilya sa lugar dahil na rin sa magandang reputasyon. Ngunit isang pangyayari ang tuluyang nagpabago ng lahat. Ito ay nang minsang magkaroon ng sakuna sa karagatan kung saan lumubog ang malaking barkong pampasahero sa mismong karagatan na sakop ng kanilang bayan. Natapon sa laot ang kargang langis, dahilan para malason ang lahat ng lamang dagat. Nawalan ng buhay ang mga mangingisda sa lugar. Ang ilan ay dumadayo pa sa malayong parte ng probinsya upang mangisda. Nakapanlulumo ang sitwasyon ng mga taong nakatira sa lugar, lalo na't ang ilan sa kanila. Tanging pangingisda lang ang pinagkukunan ng pang-araw-araw na pagkain. Alam mo Ben, kung may magagawa lang sana ako para makatulong Kaso wala eh. Hindi ko kayang bigyan ng solusyon ng gutom ng mga kababaryo natin. Alam mo Arturo, may limitasyon ang kakayahan nating tumulong. At ang pangyayaring ito, hindi na saklaw ng kakaya ngayon. Kaya natin magligtas sa mga taong nasa lanta ng bagyo sa laot, pero hindi natin kayang punan ng kumakalam nilang sikmura. Pag-uusap ng dalawa. Nakaupo ang mga ito sa dalampasigan habang pinagmamasdan ang walang katao-taong dagat. Puno na rin ng maitim na langis ang buhangin. Habang nag-uusap ang magpinsan, isang ginang ang lumapit sa kanila, humingi ng tulong. Dahil ilang araw nang hindi nakakauwi ang kanyang asawa galing sa pangisda. Arturo, mabuti naman nandito kayo. Sana matulungan nyo kami. Si Nato ilang araw nang hindi nakakauwi. Kasama ang mga kapatid niya Ang huling sinabi, dadayo sila sa kabilang bahagi ng isla upang mangisda. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakauwi. Ganun po ba, Aling Mildred? Sandali lang po. Magpapaalam lang po kami kay Tio Salvador. Halika na Ben, kausapin muna natin ang tatay mo.
Maraming salamat, Arturo. Tatanawin ko malaking utang na loob kung sakaling maibalik niyo ang asawa ko. Huwag po kayo mag-alala, Aling Mildred. Gagawin po namin ang lahat. Dali-daling umalis ang dalawa papunta sa tahanan nila Ben. Kinausap ng mga ito si Salvador. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang Ginoo. Walang problema sa akin. May ilang galong krudo pa ang nakaimbak sa likod ng bahay. Ang mabuti pa, dali nyo yung 2 o 3 sa mga yun. Sigurado nga abutin kayo ng ilang araw sa laot. Maraming salamat po, Tiyo. Sige po, ikakarga po namin sa bangka mga krudo. Matapos makausap ang tiyuhin, umuwi sa kanilang tahanan si Arturo upang magpaalam sa kanyang lolo Temyo. Mag-iingat lang kayo, Arturo. Huwag mong kakalimutan na dalhin ang bertod na binigay ko sa'yo. Alam mo kung gaano kadelikado ang laot. Opo lolo, maraming salamat po. Tutuloy na po kami. Dali-daling tumakbo ang binata pabalik sa dalampasigan. Naroon na si Ben. Naikarga sa bangka ang kanilang mga dadalhin. Kaso nga lang lingid sa kalaman ni Arturo na mas malaking peligro ang kanilang kakarapin. Binaybay ng mga ito ang karagatang sakop ng kanilang bayan. Nakita din ng dalawa kung saan lumubog ang malaking barko. Mula doon, nag-iba sila ng ruta upang hanapin ang mga nawawalang mangingisda. Kilala ni Arturo ang bawat bangka sa kanilang baryo, kaya kung sakaling mapadpad man ng mga ito sa isla, kagad nilang malalaman. Ilang oras silang nag-ikot sa laot. Tanghaling tapat na ng mga sandaling iyon nang mamataan ng binata ang bangka na pagmamay-ari ni Mang Nato. Nakasadsad ito sa buhanginan na sakop naman ng kabilang isla. Ayun Ben, idaong mo. Nakita ko yung bangka nila Mang Nato. Dali-daling idinaong ni Ben ang bangka. Ngunit nang marating nila ang dalampasigan, wala ng tao. Napakaraming butas na parang tinaddad ng bala. Ano kayang tumama sa bangka ni Mang Nato? Bakit dito sila napadpad? Sa nakikita ko, Ben, parang pinagbabaril sila sa laot oh. Pero sino kaya yung gagawa niyan? Maliit lang ang isla na to. Kaya kaya nating ikutin sa loob ng kalahating oras. Ang mabuti pa maghiwalay tayo. Magandang ideya. Dito na lang tayo magkita pagkatapos ng kalahating oras. Naghiwalay ang magpinsan. Sinimulang hanapin ang nawawalang kababaryo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakaamoy ng parang nabubulok na laman si Arturo. Sinundan niya ito at doon tumambad ang patay na katawan ni Mang Nato. Dali-dali nitong tinawag si Ben na noon ay natagpuan din ang katawan ng 2 pa nitong kasama. Anong nangyari sa kanila? Tignan mo, Arturo. Puno ng butas yung katawan ni Mang Nato. Parang pinaulan na ng bala. Hindi kaya nasa watas sila ng mga pirata? Pirata? Imposible yun. Walang ganun dito, Arturo. Hindi ka nakakasigurado, Ben. Sa hirap ng buhay, lahat gagawin ng mga tao para lang kumita at makakain. Oo nga naman. Anong gagawin natin ngayon? Wala na tayong magagawa. Ang mabuti pa, magsiga ka na mga tuyong dahon ng pandan. Tipunin natin ang abo. Isasaboy natin sa katawan nila Mang Nato nang sa ganun, hindi mangamoy ng todo. Dinala ng 2 binata pabalik ng isla ang katawan ng 3 mangingisda. Nang makita ito ni Aling Mildred, nawalan ito ng malay. Hindi makapaniwalang patay na ang asawa. Ano sa tingin niyo nangyari sa kanila? May hinala po kami ni Arturo na piratang may gawa nito. Puro butas po yung bangka ni Mang Nato eh. Parang pinagbabaril. Pirata. Sa palagay niyo may maniniwala ba sa sinasabi mo? Imposibleng piratang may gawa nito sa kanila. Walang pirata sa lugar natin.
Yan nga din po yung sinabi ko sa kanya. Pero may punto si Ben Tio. Maaaring piratang may gawa niyan. Siguro malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Kung talagang piratang may gawa nito kay Mang Nato. Hindi malayong salakay nila ang baryo natin. Kailangan maganda. Kakausapin ko si Kapitan. Teka, sandali lang Tio, paano kung mali kami? Mas mabuti siguro, hindi na muna malaman ng mga taon tungkol dito. Manatili lang tayong alerto. Yun lang ang gagawin natin sa ngayon. Matapos ang pag-uusap, nanatiling nakabantay ang magpinsan sa paligid. Nagsalitan ang mga ito kasama si Salvador. Naging mapayapa naman ang lahat sa loob ng ilang gabi. Nairaos din ng matiwasay ang lamay ni Mang Nato at ng mga kasama nito. Hanggang sa isang araw, may kahina-hinalang napansin si Ben sa dalampasigan. 3 malalaking bangka ang paparating. Alam ng binata na wala ng mga ngisda na lumalaot mula sa kanilang baryo at wala na ring dumarayo para mangisda dahil sa langis na nagkalat sa tubig. Dali-daling tumakbo si Ben papunta kay Arturo at sinabi ang nakita. Tumayo ang binata mula sa kinahihigaan. Dinampot ang sagwan. Nagtungo sa dalampasigan. Bumalik ka sa tahanan niyo. Sabihan mo si Tio Salvador. Tahimik niyong ilikas sa mga tao. Ilang minuto lang. Nasa dalampasigan na natin sila. Teka sandali lang. Sigurado ka bang mga pirata yung laman ng bangka? Hindi ako maaaring magkamali, Ben. Hindi taga rito ang mga bangka na yan at wala akong nakikitang bandila ng pagkakakilanlan. Pero anong gagawin mo? Huwag mo sabihing harapin mo sila na mag-isa. Kung kinakailangan. Pero hinihiling ko sana wag nang umabot sa ganong punto. Pag-uusap ng dalawa. Hindi nagdalawang isip si Arturo. Haharapin ang paparating na panganib. Dahil maliban sa kakayahan sa panggagamot, meron siyang tinatagong lakas, ang bisa ng tangang gamit. Ilang sandali pa ay dumating si Salvador. Nalaman na nito mula kay Ben ang nangyari. Mga pirata nga ba ang paparating, Arturo? Sa palagay ko po, Tio, pero sana mali ako. Ayoko magkaroon ng kaguluhan sa lugar natin. Ganon din ako, Arturo. Pero anong magagawa natin laban sa mga taong armado ng baril? Alam mo ang kakayahan ko, Tio. Magtiwala ka sa akin. Dahil hindi ko hahayaang makalampas ang mga yan kung sakaling nandito sila para manggulo. Sana lang wala silang dalang pusa. Sige na, alis muna ako. Kailangan mailikas sa mga tao. Babalaan ko din sina Kapitan. Kaunting kaalaman. Ang bertud ng pawikan. Isang uri ng mutya na nagbibigay ng depensa sa may tangan. Hindi to tinatablan ng kahit anong sandata. Pero may isa itong kainaan. Ang kuko ng pusa. Balik tayo sa kwento. Ilang sandali lang ang nakalipas. Dumaong na ang unang bangka. Bumaba ang isang lalaki na may dalang baril. Naiwan ang 2 bangka sa dagat habang nakikiramdam. Ang lakas ng loob mong salubungin kami, bata. Sabihin mo sa akin, nasaan ang mga nakakatanda nyo? Bakit? Anong kailangan mo sa kanila? Sa palagay ko, mas mabuti kung sila ang kakausapin ko kaysa sa isang uhuging kagaya mo. Ngayon kung hindi ka alis sa aking harapan, pasasabugin ko ang ulo mo. Bakit hindi mo subukan? Biglang tumawa ang mga kalalakihan na nasa likod ng lalaki. Tinutukan ng baril si Arturo. Mukhang wala sa lugar ang tapang mo, bata. Hindi mo pa siguro nararanasang magulpi. Pues ngayon ihanda mo ang katawan mo. Dahil ikaw ang magsisilbing pampainit na mga kasama ko.
Kanina pa ako nag-aantay. Puro kadaldal. Matapos sabihin ng binata ang mga kataga, hinampas nito ng hawak na sagwan ang isa sa mga kalalakian, dahilan para pagbabarilin siya ng mga ito. Nagsigawan ang mga taong nakakita dahil alam nila tinamaan sa katawan si Arturo. Ngunit nang humupa ang alikabok at usok, tumambad sa kanila si Arturo. Nakayuko, puno ng butas ang damit, ngunit wala ni isang sugat sa katawan. Ano nangyari? Ubus sa ba ang mga bala nyo? Mukhang hindi kayo nakapaganda ng mabuti ah. Sa dami nyo, wala ni isang tumama. Mga inutil kayo. Wika ng lalaki. Itinutok nito ang baril sa ulo ng binata at pinaputok. Bagyang pumaling ang ulo ng binata dahil sa lakas ng tama ng bala. Pero kagaya ng una, wala pa ring sugat si Arturo. Alam mo, meron ka ring kakulitan ano? Hindi nga ako tinatabla ng bala o kahit anong sandata. Kaya nagsasayang lang kayo ng oras. Maya-maya dumating sina Salvador, Ben, kasama si Tatang Temyo. May sa demonyo ka. Hindi ako naniniwalang hindi ka tinatabla ng bala. Muli nitong itinaas ang baril. Akmang papaputukin sana, kaso nga lang hindi na siya makakilos. Nagkamali ka ng lugar na pinasok, pirata. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataong umalis dito ng buhay. Kahit kailan, wag na wag ka nang babalik. Wika ni Tatang Temyo. Matapos ay kinalas nito ang binatong tigalpo. Natumba ang lalaki. Dali-daling inalalayan ng mga kasama. Isinakay sa kanilang bangka mula sa dalampasigan. Rinig ni Arturo ang sigaw nito sa mga kasama. Bilisan niya. Huwag na kayong tumuloy. May sa demonyo mga tao sa lugar na yan. Natawa si Arturo sa naging reaksyon ng pirata. Laking pasasalamat ng mga tao dahil nagawang pigilan ng binata ang posibleng kaguluhan. Mabuti naman nagawa mo silang itaboy, Arturo. Hindi na rin siguro babalik ang mga yun. Ayoko magpakampante, Ben. Malakas ang kutob ko na babalik pa ang mga taong yun. Kaya dapat manatili tayong handa sa mga pangyayari. Nang mga sumunod na araw, wala namang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy ang buhay ng mga tao sa baryo. Kahit gaano kahirap ang kanilang kalagayan, kahit papano ay nagagawa pa rin nilang makaraos sa pang-araw-araw. Naging kampante ang mga kabaryo sa pag-aakalang hindi na babalik ang mga tulisan. Ngunit isang gabi habang tulog ang lahat, biglang sumambulat ang malakas na apoy. Nasunog ang malaking bodegang iniimbaka ng tuyo. Dali-daling ginising ni Ben si Arturo at Salvador. Anong nangyari sa bodega? Bakit ang bilis lumaki ng apoy? Mukhang dumating na ang kinakatakutan ko. Malakas ang kutob ko. Piratang may gawa nito. Ang mga tuyong nasa loob ng bodega lang ang tanging pangkabuhay ng mga tao ngayon. Mga walang iya sila. Arturo, tignan mo! Lumingon si Arturo sa direksyong itinuro ni Ben. Nakita nito ang pangkat ng mga kalalakian na naglalakad sa dalampasigan. Pinamumunuan nito ng isang lalaking putolang kamay. Nakatayo sa tabi nito ang lalaking nakalaban ni Arturo. Pinunong Claudio, siya ang binatang sinasabi ko sa iyo. May sa demonyo. Mukha namang walang kakaiba sa kanya. Huwag kang magpapakampante, amo. Dahil hindi siya tinatabla ng bala. Ako mismo nakakita. May isa pang matanda. Hindi ko alam kung nasaan. Dapat ka rin mag-ingat sa isang yun. Maniniwala lang ako sa sinasabi mo kung ako mismo ang makakakita. Mga bata, alam nyo na ang gagawin.
Nang mga sandaling ito, sina Ben at Salvador lang ang nakatayo sa dalampasigan. Abala ang mga tao sa pag-apula ng apoy sa nasusunog na bodega. Ang buong akala ni Arturo, sila ang babarilin ng mga pirata. Ngunit nagulat nang ibaling ng mga tulisan ang atensyon sa mga taga-baryo. Walang tigil na nagpaputok ang mga tulisan. Maraming taga-baryo ang tinamaan. Pero ilang segundo lang, biglang huminto ang putukan. Nakita ni Arturo, naglalakad papunta sa dalampasigan si Tatang Temyo. Bakit sobrang ingay? Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba sinabi ko, huwag ka nang babalik? Wika ng matanda, habang nakaturo kay Teodoro. Napatingin naman ang pinuno kay Tatang Temyo. Pamilyar ka sa akin, tanda. Nagkita na ba tayo? Kilala kita eh. Claudio, ang tulisan mula sa kabilang probinsya. Tama ka. Natatandaan ko na kung sino ka. Ikaw si Tandang Temyo, ang manunugis na pumutol sa kamay ko. Pag-uusap ng dalawa. Nilapitan ni Arturo ang matanda. Lolo, kilala mo ang taong yan? Oo, siya ang taong nakalaban ko maraming taon na nakakaraan. Hindi ka pa rin nadadala ano? Binigyan na kita ng pagkakataon para magbago. Pero ito ka, talagang pinagpatuloy mo ang pagiging tulisan. Matagal kong pinangarap ang pagkakataong ito at sa wakas nasa harapan na kita. Sa palagay mo, papalampasin ko ang pagkakataong to? Sa palagay mo rin ba, hahayaan pa kitang mabuhay pagkatapos sa ginawa mo dito? Arturo, tulungan niyo ang mga tao. Ako nang bahala sa isang to. Teodoro, wag mo silang hahayaang makalayo sa lugar na ito. Patayin mo ang binatang yan. Ng buong kasiyahan, amo. Naglakad papunta kay Arturo si Teodoro. Walang pagdadalawang isip na sinugod ito gamit ang itak. Sinangga niya ito sa pamamagitan ng palad. Laking gulat ng binata dahil nagawa siyang sugatan ng itak na hawak ng kalaban. Nabigla ka, no? Hindi lang ikaw ang may kalaman sa lihim na karunungan. Nagkataong nalaman ko ang sekreto mo, maging ang pangontra. Nanlaki ang mga mata ni Arturo nang makita ang putol na paa ng pusa sa hawakan ng itak ng kalaban. Paano mong nalaman ang sekreto ko? Minanmanan kita ng lingid sa kalaman mo. Narinig ko ang lahat ng tungkol sa agimat mo. Tulisan ka nga, pero hindi pa rin sasapat ang kalaman mo. Maaari mong kontray ng bisa ng tangan kong bertud, pero hindi mo ko mapapatay. Kaya nagsasayang ka lang ng lakas. Wika ni Arturo sabay sugod sa kalaban. Umuga ang katawan nito sa bawat tama ng binata. Bakit ganito ang mga atake mo? Yan ang isang bagay na hindi mo nalaman. Hindi lang depensa ang binibigay ng hawak ko mutya. Nagagawa nitong palakasin ng 10 beses sa mga suntok ko. Wika ng binata. Isang malakas sa suntok sa panga ang binitawan. Ito ang tumapos sa laban ng dalawa. Ibinaling ni Arturo ang atensyon kay Tatang Temyo. Patuloy itong nakikipaglaban sa pinuno ng mga pirata. Hindi ka pa rin nagbabago. Malakas ka pa rin at napakabilis. Katawan ko lang ang tumatanda, pero hindi ang kaalaman at kakayahan ko. Ngayon pagsisisihan mo muling pagkikita natin. Ako ba ang magsisisi? O ikaw? Biglang nakaramdam ng panghihina si Tatang Temyo hanggang sa napalood ito. Mahabang panahon. Ginamit ko ang pagkakataong iyon upang pag-aralan ang mga kalabang taglay mo.
hanggang sa isang matandang nagbigay sa akin ito. Wika ni Claudio habang ipinapakita ang itim na bato. Sinasabi ko na nga ba, itim na bato, Ara. Hindi na nakakapagtaka na wala ang bisa na madasal ko. Ngayon tignan natin kung ano ang gagawin mo sa oras na putulin ko ang dalawang kamay mo. Wika ni Claudio. Binunot nito ang itak. Ngunit lingid sa kalaman na nasa likod niya si Arturo, akmang tatagain sana si Tatang Temyo nang biglang iharang ng binata ang katawan. Nagulat si Claudio dahil tumalbog lang sa katawan ng binata ang hawak na itak. Biglang sinuntok ni Arturo si Claudio dahilan para matumba ito. Dinampot ni Arturo ang itak. Itinarak sa leeg ng pirata. Nang makita ng mga kasama nila ang nangyari kay Claudio at Teodoro, dali-daling nagtakbuhan ang mga ito pabalik sa kanilang bangka. Ngunit dahil sa langis na nagkalat sa tubig, hindi pa rin sila nakaligtas. Nang hagisan ni Arturo nang nagliliyab na kahoy ang mga bangka. Nagmistulang dagat na apoy ang paligid, ngunit maganda ang naging resulta. Dahil sa apoy, unti-unting nawala ang lasong pumatay sa pangkabuhayan ng mga taga-baryo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nanumbalik ang buhay sa karagatan. Muli ding bumalik ang hanap buhay ng mga mangingisda. Lalong tumaas ang respeto ng mga tao sa pamilya ni Arturo hanggang sa kasalukuyan at sa paglipas ng mga taon dahil sa pag-uudyok ng mga tao. Tumakbong kapitan ng binata. Nanalo ito dahil umatras ang mga katunggali. Pinamunuan niya ng maayos ang baryo. Pinagtanggol ang karagatan na pinagkukunan ng kabuhayan. Ito ay dahil sa kanyang tangan na bertud ng pawikan. JD, paano ba bumili ng bagong version ng incenso candle mo? Yung nakalagay sa lata na merong incenso chunks na mas matagal maubos kasi nga meron na siyang container na kahit matunaw yan lahat, patay lang yung apoy, antayin lang tumigas ulit tapos sindihan, pwede uling gamitin. Para sa lahat interesado, paano mag-order, click nyo lang yung yellow basket na nandito sa baba or i-visit nyo yung shop ng Lika Merchandise. Nakita ko yung ito siya. Meron pang laser engrave. Search nyo na lang mga kabayan.